O kabayan, ito pala kabayan, Volkswagen Zeta 2022. German ata ito si kabayan. Wala ata sa Pilipinas itong Volkswagen eh. Hindi ko alam kung mayroon ba tayo sa Pilipinas. Pero ito kabayan, isishare ko sa inyo kung magkano yung binabayaran. Bago yung hood, bago yung headlight, may mga repair dyan, bago yung fender, bumper bago, yung grill, bago din yan. Tapos repair yung pintuan na yun. So i-repair natin yung kasi pumasok to siya kabayan. So ang binabayaran pa ito 13,000 Canadian dollar. Nasa kwan kabayan, nasa 400, 500, nasa parang 400 kaya na 3,000 mga nasa 400 naman to siya 100 naman siya mga 400 kapin 400 kapin kabayan, kasama na pisa na yun, kasama na lahat ng part ha. I-repair natin lahat, ibigay natin sa kumayari. Okay na, insurance to siya kabayan, 2022 model. Ayan, share ko lang sa inyo kung magkano yung headlight pa lang kabayan, nasa kuwan na kabayan nasa 30 higit yung headlight ito rin, yung hood din nasa 30 rin. Okay, mas mahal yung headlight. Ano ba yan? So mahirap talaga pong may sasakyan, pero naka-insure naman yan. Okay, ito yung mga part na yan, pati ito plastic, ang hood, bumper, L, fender. Okay, o yan kabayan, okay lang, seating natin yan muna. Yan o, seating na yan siya, ganyan talaga yan ha, angat siya kasi dito babangga yan iangat lang yan tapos dito yan, okay na yan. So pwede natin tanggalin ulit yan, saka natin problemahin yung headlight saka bumper, saka na tayo mag-adjust din sa loob. Okay, ganun lang ang technique yan. Pero ito na ilagay na natin yan, kuha na yan, nabolt na natin yan pati yung fender. Yun lang kabayan, maraming salamat. Ito kabayan, napalitan natin bago sana, bago na yan siya, so ready na yan siya. Tingnan mo ang alignment sa fender, so okay na yung alignment sa fender. Yung hood okay na yan, nakakabit na lahat yan. So hindi na tayo mag-worry yan sa headlight sa bumper, wala nang problema yan. Tingnan mo dito, diba? O, ganun ang technique yan. Dito medyo malaki siya, kaya mo na ibaba na natin ito siya. Pag bababa ito siya dito, okay na yan, kasi bangga yan dito para mapaling yung na to, yung bracket dito, yung hinges. Baba lang natin yan, mga siya, okay na yan. Ganun ang seating. Ito kabayan, pinaka-importante sa lahat to ha. Ito kabayan, yung bracket ng sa bumper. Ito yung tinatawag na retainer. Retainer po to siya. Basta bracket to siya kabayan ha. Yung pinaka-importante, kaya ilahin mo dito. Yung kabila, wala namang bangga. Tingnan mo dito yung distansya. Kasi bangga nga dito kakuha. Pero ito, alignment dito sa fender, okay na yan sa hood, sa headlight. So dito ka. Kasi ito, malaking problema to siya kabayan. Kunting diferensya lang dito kabayan. Automatic yung bumper, tabingin na yan. Paloob, palabas. Tingnan mo yung linya dito sa kabila. Kung parehas, wala ka nang problemahin yan. Seating to siya dito kasi bangga to siya dito ha, bangga to siya, bago tong fender, bangga to siya lahat ito yung pinaka-importante, yung bracket kailangan parehas yung kabila kasi yung kabila walang bangga, so kailangan tingnan mo dito yung clearance para hindi ka na mahirapan sa bumper. Sa paglagay ng bumper, automatic okay na yan. Okay, ganun ang technique. Ayusin mo dito, tingnan mo yung kabila kung parehas ba yung alignment dito, sa gap sa ilaw, sa gap dito, ito okay na lahat yan, ito lang problema. Pero pag sampak mo ng bumper, automatic okay na yan. Kasi kunting diferensya mo yan, kunting diferensya lang yung kabayan, paglagay mo ng bumper, automatic clearance yan, makita mo yan. Oh, durug-durug, grabe. Ay, aksidente. So ito kabayan, wala pa, hindi pa dumating yan, kaya sa sunod na lang yan. Yan o.